Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2701. Si Rinold, na nakaupo ay hindi masyadong malayo, pinalawak ang kanyang mga mata sa pagkabigla at tumalon mula sa kanyang upuan habang siya ay nasa kalahati ng kanyang tasa ng tsaa. Sinulyapan niya si Severin na may isang nakamamatay na pakiramdam ng inggit. Isang maikling panahon lamang ang lumipas mula nang makuha ni Severin ang isang piraso ng banal na ginto mula kay Lumino ng mga gilden ng Delhi, at makukuha rin ni Severin ang Clearwater Divine Gold mula sa Grand Priest ng Barbaric. Ang nasabing swerte ay hindi malinaw na mailalagay sa mga salita. Naisip niya kung si Severin ay pinapabore ng langit at ilang uri ng muling pagkakatawang tao mula sa isang tunay na walang kamatayan. Si Rinold ay patuloy na nag-iisip ng tahimik at hindi na maitago ang kanyang inggit kay Severin. Sa ibang bahagi ng tolda, si Tristan ang prinsipe ng Barbaric na sumunod kay Severin sa loob ng mga mata habang ang kanyang mukha ay pinatuyo ng kulay. Ang kahalagahan na inilagay ng kanilang hari at nakatatanda kay Severin ay lampas sa inaasahan ni Tristan. Ang pagpasok ni Severin sa Supreme Paragon ay tila isang bagay ng kurso, dahil si Severin ay kabilang sa isang maliit na grupo ng mga tao na buong kapurihan na tumayo sa pinakatanyag sa buong Blue Realm. Ang mga pangunahing sagradong lupain at nangungunang kapangyarihan ay walang iba kundi ang humakbang para sa kanya. Naunawaan ni Tristan ang halaga ng naturang banal na ginto, at natagpuan niya na nakakagulo na ang mga Barbarics ay handang mamuhunan kay Severin at ibigay ang isang bagay na napakahalaga kay Severin dahil lamang naabot ni Severin ang pagkakamit ng isang Supreme Paragon. Habang sina Rinold at Tristan ay nakakasama pa rin sa kanilang pagkabigla, hindi maiwasang makaramdam si Severin ngunit makaramdam ng ginhawa matapos marinig ang mga salita ni Allen. Sa kanyang malumanay na tingin at ang kanyang ekspresyon na seryoso, si Severin ay sumanyas ng magalang sa kanilang dalawa at sinabing, "Salamat sa iyong kabutihang loob." Pagkatapos ay mabilis niyang inalis ang banal na ginto ng Clearwater. Ang Grand Priest ay tumawa habang hinahaplos ang kanyang balbas nung napansin niya na tinatanggap ni Severin ang kanyang regalo. Samantala, ang mukha ni Allen ay nabugbog ng tuwa, na parang maaari niyang makita ang mga Barbarics na lumalakas sa ilalim ng impluwensya ni Severin, at ang kasunod na pagsulong sa katayuan ng isang walang kamatayan at isang nakatatanda. Si Rinold, din, ay bumalik sa kanyang katinuan at nakaramdam ng isang tunay na kaligayahan para kay Severin. Samantala, si Tristan ay parang may sasabihin siya ngunit hindi na nagawang magboses. Matapos tanggapin ang banal na ginto at pagtanggi sa alok ni Allen na hawakan ang seremonya ng Supreme Paragon, hindi nagtagal ay nagpaalam sa kanila si Severin. Naunawaan ng Grand Priest na nakamit lamang ni Severin ang antas ng Supreme Paragon at nangangailangan ng oras upang pagsamahin ang kanyang estado, kaya sumang-ayon sila na umalis siya. Pagkalipas ng ilang araw, si Severin ngayon ay isang pinakanapapanahong practitioner na lumitaw mula sa kanyang pagmumuni-muni at binuksan ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga labi ay nagbukas ng bahagya, at isang kapansin-pansin na gust ng hangin ay nakita nang siya ay huminga. Ang malinaw na enerhiya ay lumubog sa puwang sa paligid niya, na gumagawa ng isang swirl ng elemental na enerhiya. Nasiyahan sa wakas, tumango si Severin at dahan-daang bumangon. Natapos na ang kooperasyon, panahon na upang bumalik sa sekta. Hindi na niya nais na magsimula sa anumang karagdagang mga paglalakbay sa West Region o East Plain. Firstly, siya ay nakakuha ng mga makabuluhang pananaw mula sa kanyang tagumpay sa Supreme Paragon at kailangang bumalik sa sekta upang magsanay sa loob ng tore ng Green Emperor. Pangalawa, ayon sa mga mensahe na natanggap niya mula sa sekta, ang pangalawang nakatatandang si Willett ay pinangangasiwaan na ang mga gawain sa West Region, habang ang pangatlong nakatatandang si Heath ay namamahala sa East Plain. Ang susunod na mahalagang hakbang ay upang pagsamahin ang mga mapagkukunan, palakasin ang lakas ng sagradong lupain, at maghanda para sa paparating na kalamidad. Ang pagkakaroon ng lahat ng mga pagsasaalang-alang, bumangon si Severin, itinulak at buksan ang pintuan, at lumabas sa bulwagan. Tumango si Rinold at sinabing, "Ipinagbigay alam ko na sa hari ng Barbaric ang ating sitwasyon." Tumango si Severin at bumangon sa hangin, mabilis na dumating sa labas ng tolda ng hari.
Pareho silang yumuko sa direksyon ng tolda ng hari at agad na nawala sa hangin sa mga sapa ng ilaw. Sa pagkalabas ng sagradong bundok na hindi masyadong malayo, pinanood ni Jackson ang pag-alis ni Severin na may kagalakan at nagbulong sa kanyang sarili, kami ay naging bahagi ng paglalakbay ni Severin ngayon. Maaari lang akong magkaroon ng isang pagkakataon upang maging isang walang kamatayan sa hinaharap. Sa pag-iisip na iyon, ipinikit ni Jackson ang kanyang mga mata at ipinagpatuloy ang kanyang pag-iisa. Saan man, sina Severin at Reinhold ay tumawid sa pagitan ng Midland at North Sea. Wala silang nakatagpo na pag-atake, at ang paglalakbay ay nagpatuloy ng maayos. Gayunpaman, habang sumulong sila patungo sa sagradong lupain ng Grundy 1, ang kapaligiran ay lalong lumalakas, somber, at mapurol. Kalahating oras ang lumipas, sa wakas ay nakita ni Severin ang pagpasok ng sagradong lupain. Sakop ito sa mga layer ng mga pormasyon. Ang pagdaragdag sa iyon ay ang mga alagad na nagpapatrolya sa mga anino, na nagbigay ng impresyon ng isang paparating na bagyo sa gitna ng nakagaganyak na sekta. Habang ipinakita niya ang kanyang token upang buksan ang mga pormasyon, inatasan ni Severin si Reinhold ng diretso sa unang bundok na ibigay ang kanyang ulat. Sa loob ng pangunahing bulwagan ng unang bundok, si Amethyst ang pinuno ng sekta ay nasisiyahan na makita ang pagbabalik ni Severin. Nang makapasok na sila, si Severin ay tumawa at sinabi, lahat ay napunta ng walang sagabal. Denitalyado ni Reinhold ang kooperasyon sa pagitan ng Delhi at ang Barbarics, at si Amethyst ay nakinig ng mabuti bago sumabog sa pagtawa. Pinalakpak niya ang kanyang mga kamay at bumangon mula sa kanyang upuan, na nagsasabing, magaling. Ang mga pamilya mula sa East Plain ay sumang-ayon, at ngayon ang West Region's Great Thunderbeat Temple ay nagmamasid din. Nararamdaman ko ang mahusay na pag-asa. Sa napakaraming mga kaalyado sa sagradong lupain ng Grundy 1, hindi ko maiwasang maosis kung ang primordial na sagradong lupain ay maaaring makamit ang anumang bagay kahit na nakahanay sila sa mga demonyo. Sa lalong madaling panahon napansin ng isang maligaya na si Amethyst na ang aura ni Severin ay sumailalim sa pagbabago. Kahit na pinigilan ni Severin ang kanyang Supreme Paragon aura, si Amethyst gayunpaman ay nagulat pa rin sa kanyang naramdaman. Nagawa mo na ba ang isang pambihirang tagumpay sa Supreme Paragon? Tanong niya, malapad ang mga mata na may pagkamangha. Si Severin ay sumanyas para sa isang upuan at naupo bago sumagot ng may ngiti, ang swerte ay nasa tabi ko. Kinuha ko ang pagkakataon para sa isang tagumpay sa aking paglalakbay sa North Sea. Ang ekspresyon ni Amethyst ay mabilis na lumipat mula sa pagkalito hanggang sa pagkabigla at pagkamangha. Nang maglaon, dumaan siya sa napakaraming mga layer ng spectrum ng emosyon at malawak na ngumisi. Nakakatawa si Severin sa mabilis na pagbabago ng ekspresyon na ipinakita ni Amethyst. Si Reinhold, gayunpaman, ay namanhid na sa paliwanag ni Severin. Nagdagdag siya ng medyo nagseselos, ang barbaric Grand Priest ng Great Flare ay nagbigay ng martial arts at banal na ginto sa kanya. Banal na ginto, sabi mo. Mas nakakagulat pa si Amethyst. Hindi yun ilang run-of-the-mill commodity. Bulalas niya. Si Severin ay kumaway ng katamtaman bilang tugon sa pinalaking ekspresyon ni Amethyst. Ito ang kanilang kilos, sagot niya. Nabawi muli ni Amethyst ang kanyang pag-iingat, kahit na hindi siya sigurado kung paano gumanti sa balitang iyon. Mukhang itinuturing kanila sa mataas na pagpapahalaga. Dapat kong sabihin na nagsisimula akong magselos sa iyong kapalaran at mga pagkakataon. Sa pagkakaroon ni Severin ng isang proteksyon na banal na armas at 2 piraso ng banal na ginto, mayroong bawat posibilidad na maaaring umakyat siya sa antas ng isang antas ng 3 proteksyon na banal na armas. Ang isang simpleng mula sa tulad ng isang sandata ay sapat na upang makipagkumpetensya sa isang semi-immortal. Napalakas ng prospect na iyon, nadama ni Amethyst na mas tiwala sa pagharap sa mga pagsubok sa primordial na sagradong lupain. Ang nakamit ni Severin ay higit na nalampasan na sa isang antas ng isang Supreme Paragon, at ang pag-aari ng sekta ng isang makalangit na sandata tulad ng Green Emperor Tower ay lubos na malamang na makagawa siya ng isang pambihirang tagumpay sa semi-immortalidad bago ang pagsubok na iyon. Pagkatapos ay iminungkahi ni Amethyst, ngayon na nakarating ka sa antas ng isang Supreme Paragon,
marahil ay dapat tayong humawak ng karangalan sa seremonya. Si Severin ay nagmuni-muni sandali at kalaunan ay umiling-iling. Hindi na yun kinakailangan. Panatilihin ito ng lihim para sa ngayon at iwasan ang pag-akit ng anumang hindi nararapat na pansin mula sa primordial na sagradong lupain. Naniniwala si Severin na ang pag-iingat ay susi, at hindi niya nais na ibunyag ang kanyang pagkamit sa labas ng mundo ng maaga. Sa pangkalahatan, ang hitsura ng isang Supreme Paragon sa mga sagradong lupain ay karaniwang ilalabas ang isang seremonya na ipahayag ang kanilang pagkakaroon sa buong Blue Realm. Gayunpaman, ang digmaan sa pagitan ng Grande Uno na sagradong lupain at Primordial na sagradong lupain ay gumawa ng isang kaganapan na hindi maganda, at hindi rin nais ni Severin na ilantad ang kanyang sarili. Habang si Severin ay hindi maaaring maging sagradong lupain ng Grande Uno na trump card, ang kanyang nakamit ay isang kalamangan na hindi dapat ma-underestimate. Bukod dito, ang kanyang mga pamamaraan at ang kanyang pangangatawan ay malakas, na may mga patakaran ng langit at lupa na nilinang sa loob niya kasama ang pagdaragdag ng kanyang nadagdagan na mana. Ang pagkakaroon lamang ng breakthrough hanggang sa antas ng isa sa Supreme Paragon, nakaramdam siya ng tiwala sa kanyang mga kakayahan sa labanan kahit na makatagpo siya ng isang antas ng 3 Supreme Paragon. Ang mga karagdagang pagkakataon sa hinaharap, kasama ang kasunod na mga breakthrough, marahil ay sapat para sa kanya upang harapin kahit isang antas ng 9 na Supreme Paragon. Sumang-ayon din si Amethyst sa pangangatuwiran na iyon, kaya hindi niya partikular na iginiit na hawakan ang seremonya ng Supreme Paragon. Matapos batiin si Severin ng isang ngiti, lumingon siya sa kay Renaud upang talakayin ang mga bunga ng kooperasyon. Si Severin ay nanatili sa bulwagan ng ilang sandali at nakinig bago niya maaktibo ang nakapaligid na puwang kasama ang kanyang mga saloobin at nawala mula sa lugar. Nang makabalik sa Paradise Cave, agad na pumasok si Severin sa Green Emperor Tower, kung saan nagtipon na ang maraming panloob na mga alagad. Sa kanyang kalahating buwan na kawalan, ang mga alagad na iyon lahat ay mga Paragons na gumawa ng mga tagumpay sa isa't isa. Ang bilang ng antas ng 3 Paragon na umabot sa libu-libong sa unang palapag, habang mayroong isa pang 300 hanggang 400 antas ng 6 na Paragon sa ikalawang palapag. Sa ikatlong palapag, mayroong daan-daang antas ng 9 na Paragons, isang pagtaas ng halos 1/3 mula sa pag-alis ni Severin. Ang kanyang anak na babae na si Celine ay nagsasanay sa ika-4 na palapag. Sa puntong iyon, ang nakamit ni Celine ay lumampas sa antas ng 2 Paragon, na ginagawang malakas sa kanya para sa kanyang edad. Ang isa pang kaaya-aya na sorpresa ay naghihintay sa kanya, dahil mayroong 12 higit pang mga Royal Paragon sa Green Emperor Tower, kabilang ang ilang mga pamilyar na mukha tulad ni Francis. Siya ay hindi sinasadya na maka-advanced sa antas ng 2 Royal Paragon kasama sina Kenny, Alan, at Leia. Sa loob lamang ng kalahating buwan, ang mga puwersa ng banal na lupain ng Grande Uno ay pinalakas sa kalahati. Iniska ni Severin ang silid saglit bago pumunta sa ika-6 na palapag. Doon, pinasok niya ang puwang na mayroong 20 oras na rate ng daloy. Matapos makarating doon, nakita ni Severin sina Mona at Cuthbert, ang ika-4 at ika-5 nakatatanda ayon sa pagkakabanggit, tahimik na nagsasanay. Habang napansin niya ang mga ito, ang aura ng isang Royal Paragon ay biglang sumulpat sa kalangitan. Inilipat niya ang kanyang pansin sa pinagmulan at nakita na si Diane ay kumikinang sa isang nagliliwanag na aura. Ang kanyang puting balabal ay nakabagsak sa hangin, at naramdaman niya ang mabilis na pag-akyat ni Diane mula sa antas ng 9 na Paragon hanggang sa threshold ng isang Royal Paragon. Ang kanyang paunang pagkabigla ay agad na pinalitan ng kagalakan. Malapit na ba si Diane? Bumulong siya sa kanyang sarili. Naalala niya na si Diane at ang iba pang mga asawa ay antas ng 3 Paragon bago siya umalis, at hindi pa rin sila na malapit sa antas ng 4. Ngunit nasa bingit na sila ng paggawa ng isang tagumpay sa Royal Paragon. Hindi nagtagal ay lumipat si Severin mula sa kanyang sorpresa at agad na ibinawas kung ano ang humantong sa kanilang mabilis na pag-unlad. Sa pamamagitan ng isang ngiti, inalisan niya na ito ay dahil sa Grande Spirit na tableta na ibinigay niya sa kanila bago siya umalis. Ang ika-8 grado na pil ay mahalaga para sa isang pambihirang tagumpay sa Royal Paragon,
At ito ay partikular na epektibo sa 20 oras na daloy ng Green Emperor Tower. 10 buwan ang lumipas sa loob doon kahit na kalahating buwan ang lumipas sa labas ng mundo, kaya't epektibong pinayagan silang gumawa ng tamang tagumpay. Nang mapagtanto iyon, agad na pinunit ni Severin ang puwang at dumating sa panig ng kanyang mga asawa upang maprotektahan sila sa kanilang sandali ng pagsulong. Hinaway ni Severin ang kanyang mga daliri at kinuha ang lahat ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa loob ng 1,000 milya na radius. Ang isang makapal na puting espiritual na hamog ay sumakop sa 4 na kababaihan, at sa lalong madaling panahon nabuo ito ng isang espiritual na enerhiya na vortex na tungkol sa laki ng isang maliit na bundok. Mga kalahating oras ang lumipas, si Dayan ang una na nagpapatatag sa pambihirang tagumpay. Ang kanyang aura ay hindi na nagbago tulad ng dati at nagsimulang maglabas ng aura ng isang royal paragon. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang mga mata nang bigla, bumaril ng isang nagliliwanag na glow. Hindi nagtagal ay ngumiti siya kay Severin bago sabihin, haharapin ko na ang pagdurusa ng Thunderbolt ngayon. Mangyaring alagaan si Gilda at ang iba pa. Tumango si Severin. Itinaas niya ang kanyang kamay at tinawag ang talam ng Loren Divine mula sa manipis na hangin. Matapos itong ilabas, sinabi niya sa kanya, kunin mo ito. Kinuha ni Dayan ang talam ng walang pag-aatubili at isinugod mula sa tore ng Green Emperor upang harapin ang hindi kilalang Thunderbolts. Samantala, pinanatili ni Severin ang pagbabantay kay Gilda at sa iba pa. Hindi nagtagal, matagumpay na navigate ni Dayan ang pagdurusa ng kulog, at ang kanyang Royal Paragon aura ay nakagising sa maraming mga alagad mula sa kanilang pagtulog habang pinalawak ito sa buong kuweba. Habang binabantayan ni Severin ang kanyang iba pang 3 asawa, si Gilda ay naging pangalawa upang gumawa ng isang tagumpay sa Royal Paragon. Kapag ginawa niya ang tagumpay na iyon, ang pagdurusa na dati ng Hamupa ay nagsimulang magalit muli. Dahan-daang binuksan ni Gilda ang kanyang mga mata, na inihayag ang kanyang mga balintataw na lumiwanag tulad ng mga bituin. Ang pagkakaroon ng pandama ni Severin sa panahon ng kanyang pag-iisa, labis siyang nagpapasalamat sa kanya at sinabing, salamat sa pagprotekta sa akin. Sinulyapan ni Severin ang magulong kulog sa labas at hinimok, oras na para sa iyo na harapin ang pagdurusa. Maaari mong gamitin ang talam ng Loren Divine na ipinahiram ko kay Dayan. Tumango si Gilda at nawala mula sa paningin habang siya ay mabilis na bumangon sa hangin. Sa gitna ng mga kulog, nagawa niyang ma-weather ang pagdurusa ng mabilis. Si Sheila ay naging pangatlo upang buksan ang kanyang mga mata. Ang walang tigil na kulog na nagpatuloy sa kalahating araw ay inalawag ang mga alagad na umatras sa loob ng Green Emperor Tower. Bakit maraming mga pagdurusa? Sino ang nagiging sanhi ng lahat? Panatilihin ang iyong boses. Ang mga asawa ni Severin ay gumawa ng isang tagumpay sa Royal Paragon. Ano? Ilan sa kanila ang nagtagumpay? Hindi yun magdagdag. Naaalala ko kung paano ang lahat ng ito ay antas lamang ng 3 paragon noong nakaraang buwan. Paano nila ginawa ang mabilis na pag-unlad? Kung nakalimutan mo na, si Severin ay isang 8th grade na alchemist. Sigurado ako na maaari mong isipin kung anong uri ng mga tableta na mayroon sila. Tama ka, kumpara sa kanila, ang ating sitwasyon ay medyo nalulumbay. 20 taon na akong nagsasanay, na umaabot mula sa antas ng 1 paragons hanggang sa antas ng 9. Ngunit hindi ko pa pinamamahalaang maabot ang threshold ng Royal Paragon. Hindi yun ang kaso sa mga asawa ni Severin. Nagawa nilang makamit ito ng mas mababa sa 1 taon. Narinig mo ba ang tungkol sa pag-breakthrough ni Severin sa Supreme Paragon pagkatapos bumalik mula sa North Sea? Ano, seryoso? Ako ay mula sa unang bundok, at narinig ko ang talakayan ni Severin sa ating nakatatanda sa pangunahing bulwagan ng sekta. Maging ang ating pinuno ng sekta na si Amethyst ay iminungkahi na humawak ng isang seremonya ng Supreme Paragon. Sigurado akong narinig ko ang mga ito ng tama. Wow! Si Severin ay praktikal na sumisira sa pagkakasunod-sunod ng kalikasan. Kabanata 2705. Ang Green Emperor's Tower ay hindi nakaligtas sa usapan mula sa hindi mabilang na mga alagad, at ang tsismis ay naging mas kapanapanabik kapag ang isa sa kanila mula sa unang bundok ay naghiwalay ng balita ng pag-unlad ni Severin sa Supreme Paragon.
Si Francis at ang iba pang mga pangunahing alagad na naging maliit na kasiyahan tungkol sa kanilang kamakailan lamang na pagsulong sa Royal Paragon ay tumahimik sandali. Ang isang pakiramdam ng kawalan ng lakas ay sumiksik sa kanilang mga puso. Sa kalahating taon lamang, makikita nila ang malinaw na agwat na pagpapalawak sa pagitan nila at ni Severin. Kung hindi ito para sa epekto ng tore, maaaring nanatili silang natigil sa antas lamang ng siyam na Paragon. Samantala, nalampasan na ni Severin ang mga ito, marahil ay umabot sa antas ng 7 o 8 Royal Paragon bago magsimula sa kanyang paglalakbay sa North Sea. Bilang isang praktikal na Supreme Paragon, ginamit niya ang walang kaparis na impluensya sa buong Blue Realm at sa gayon ay may kakayahang iiling ang mismong mga pundasyon ng lupa na may padyak lamang ng kanyang mga paa. Marami sa mga pangunahing alagad ay ngumiti ng mapait at inalog ang kanilang mga ulo. Iniwan nila ang kanilang pag-iisa at mabilis na umalis mula sa tore ng Green Emperor. Binabati kita sa inyong lahat sa iyong mga pambihirang tagumpay sa Royal Paragon. Ang ating sagradong lupain ay lalo pang pinalakas sa inyong presensya. Pinalawak ni Francis at iba pa ang kanilang pagbati. Nakaharap sa kanilang mga kagustuhan, si Diane at ang iba pang mga batang babae ay ngumiti at tumugon, "Salamat, mabait ka." Pagkatapos ay lumabas si Severin sa tore ng Green Emperor at hinarap ang mga alagad na binabati ang kanyang mga asawa. Sa isang kapritsyo, nagpasya siyang ibigay ang ilang mga ika-7 at ika-8 grade na tableta sa kanila mula sa kanyang storage ring. Dahil maswerteng tumanggap kami ng dobleng pagpapala, narito ang ilang mga tableta para sa inyong lahat. Ang mga alagad ay tumanggap ng mga tableta na pasasalamat, at kahit na ang mga pangunahing alagad tulad ni Francis na mahusay na ibinigay para sa loob ng sekta ay tinanggap ang mga tableta na pang-8 grade. Pagkatapos ng lahat, ang kasanayan ni Severin sa alchemy ay nakipagkompetensya sa kay Heath, ang pangatlong nakatatanda, at isang pang-8 grade na alchemist. Ang mga tableta ay walang alinlangan na may epekto sa mga nasa pamamagitan ng mga mas mababang grado sa sekta na matatanda. Daan-daang mga alagad ang tumanggap ng mga tableta at binati ang isa't isa. Ang kaguluhan ay nakuha ang atensyon ni Adrian na nasa malalim na pag-iisa upang makabawi mula ng magdusa ng malubhang pinsala sa baybayin ng silangang dagat. Ang sorpresa ay nag-flick sa mukha ni Adrian nang madama niya ang aura ni Severin. Gumawa siya ng isang pambihirang tagumpay sa Supreme Paragon. Nag-ungol siya sa pagtataka. Ang mukha ni Adrian ay naiilawan ng kagalakan at paghanga pagkatapos ng isang maikling sandali ng pagkabigla. Ang pambihirang talento ni Severin, pambihirang swerte, at ang kayamanan na nauugnay na walang kamali-mali nang napunta siya sa Starry Sky Battle Space na mahusay para sa kanyang pag-akyat sa hinaharap sa kawalang kamatayan. Ang mga ito ay ang dahilan kung bakit ang isang semi-immortal na tulad ni Adrian ay personal na kukunin si Severin bilang kanyang direktang alagad. Sa pamamagitan ng pagbilang ni Adrian, gayunpaman, ang pag-abot sa mas mataas na mga lupain ay hindi lamang tungkol sa pagtaas ng mana. Ito rin ay tungkol sa pag-unawa sa mga patakaran ng langit at lupa. Habang ang mga Royal Paragons ay kinakailangan upang maunawaan ang katotohanan ng martial arts, ang mga Supreme Paragon ay kinakailangan upang makagawa ng kanilang sariling mga landas. Ipinagmamalaki ng mga sagradong lupain ang 12 ng mga Paragon, ngunit ang mga praktikal na Supreme Paragon ay napakabihira. Ang agwat sa pagitan ng isang antas ng siyam na Royal Paragon at ng isang antas ng isang Supreme Paragon ay napakalaki na lahat ng mga naunang pagkakaiba. Sa orihinal na hula ni Adrian, aabutin ng ilang dekada para maabot ni Severin ang tugatog na iyon. Gayunman, nakamit na ni Severin sa loob lamang ng 1 taon. Ang katotohanang iyon ay nagpalakas ng tiwala ni Adrian na harapin ang paparating na kapahamakan. Sa pag-iisip nito, mabilis niyang nakuha ang isang 9 na grade na pil mula sa kanyang storage ring at ipinadala ito kay Severin. Ang tableta ay dumating sa kamay ni Severin sa isang stream ng ilaw, at ang mga banal na pandama ni Adrian sa lalong madaling panahon ay sumasalamin sa isip ni Severin. Narito ang isang maliit na regalo para sa iyo upang ipagdiwang ang iyong tagumpay sa Supreme Paragon. Si Severin, na nasa gilid ng pagbabalik sa Enchanted Peak kasama ang kanyang mga asawa, ay agad na nakinig sa mga salita ni Adrian. Sinulyapan niya ang pil na umaakit sa harap niya,
at napansin na lumitaw ito ng isang verdant hue habang nagpapalabas ng isang matatag at siksik na sigla ng sabay. Ang pag-amoy lamang sa aroma nito ay sapat na para maramdaman ni Severin ang matatag na mana sa loob niya. Ang mga mata ni Severin pagkatapos ay kuminang ng biglaan. Ang Destiny Creation Peel. Ngumisi siya habang inilalagay niya ang tableta. Pagkatapos ay sumanyas siya ng magalang sa direksyon ng pag-atres ni Adrian. Ang tableta ng Destiny Creation ay isang hindi kapani-paniwalang item kahit nakabilang sa mga pills ng ika-9 na grade. Pagkatapos ng lahat, pinapagana nila ang mga fragment ng mga patakaran ng langit at lupa. Ang Destiny Creation Peel sa harap niya ay naglalaman ng maraming mystical rules, at ang pag-ubos ng tableta ay magpapahintulot kay Severin na makabuluhang mapahusay ang kanyang pag-unawa sa mga patakarang iyon. Ang paggamit ng isa pang tagumpay sa kalahating buwan ay hindi imposible. Matapos kilalanin ang regalo ni Adrian, tumalikod si Severin at ngumiti sa mga batang babae. Ngayon na nakamit niyo ang isang tagumpay, nais niyo bang bumalik sa Enchanted Peak muna o magpatuloy sa pag-iisa? Ang mga mata ni Diane ay kumalas sa tuwa habang siya ay kumurap kay Severin. Ikaw ngayon ay isang Supreme Paragon, at nagtagumpay lamang kami sa pag-abot sa Royal Paragon. Ito ay sanhi ng dobleng pagdiriwang. Ito ay magiging mapanira kung hindi masiyahan sa ating sarili ng kaunti. Pinagsama ni Gilda ang kanyang mga mata. Si Diane at ako ay nagtrabaho ng labis upang makakuha ng isang pambihirang tagumpay. Dapat nating ipagdiwang ito. Si Severin ay sumang-ayon sa kanilang mga damdamin. Ito ay hindi malilimutan na huwag humawak ng isang piging para sa kanilang dobleng tagumpay. Kahit na hindi niya nakita na kinakailangan upang hawakan ang kanyang seremonya ng Supreme Paragon, nadama niya na ipinag-uutos na ipagdiwang ang kanyang 4 na asawa. Sa pag-iisip nito, iminungkahi ni Severin, sige, bumalik tayo sa Enchanted Peak. Aanyayahan natin ang iyong ama at ang iba pa. Mula nang siya ay dumating sa sagradong lupain ng Grande Uno, hindi pa nakita ni Severin sina Ulrich, Felipe, Daniela, at iba pa sa loob ng kaunting oras. Tila ang perpektong pagkakataon para sa isang masayang pagsasama-sama. Maghahatid ako ng mensahe sa kanya. Samantala, maaari mong ihanda ang mga sangkap para sa barbecue. Bulalas ni Gilda na may nakangiting ngiti. Dinilaan din nina Sheila at Sofia ang kanilang mga labi, sabik na harapin ang kapistahan na iyon. Tulad ng malapit ng maghanap ng mga sangkap si Severin, isang malulutong na tinig ang tumawag, Tatay. Tatay, gusto ko ring sumali. Isang 8 taong gulang, na bahagyang chubby na mukha na batang babae ang napansin. Natapos mo na ba ang iyong pag-iisa, Celine? Sandali na nakuha si Severin. Sa sandaling naramdaman niya ang kanyang perpektong yugto ng antas ng 2 Paragon aura, ang kanyang mukha ay naiilawan ng kagalakan at isang pahiwatig ng pag-aalinlangan. Dumating si Celine na may isang pout at sinabing, nakalimutan mo ako sa mga nakaraang mga piging. Ang kahihiyan ay nakita sa mukha ni Severin nang marinig niya ang kanyang reklamo. Siya tumawa at sinabi, well, ikaw ay nasa pag-iisa sa lahat ng mga oras na iyon, at ayaw kong abalahin ka. Kinutya ni Celine ang kanyang sagot, inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mga baywang at galit na galit sa kanya. Sinungaling, hindi mo ako iniisip. Ang ekspresyon ni Severin ay nagdilim kaagad, at nakaramdam siya ng isang pag-agos ng init na kumalat sa kanyang mukha habang nagsimulang magtakda ang pagkakasala at gulat. Ang mga mata ni Diane ay kuminang sa pagmamahal habang napansin niya ang mapaglarong banter sa pagitan ng ama at anak na babae. Naglakad siya papunta kay Celine at tinapik ang ulo ng batang babae. Doon. Hindi ito ibig sabihin ng iyong ama, okay? Hinintay ka niya sa oras na ito, hindi ba? Lumapit si Gilda at ang iba pa at sumang-ayon. Tama si Diane. Lumabas ka sa pag-iisa sa tamang oras. Ito ang perpektong pagkakataon para sa isang pagtitipon ng pamilya. Sinabi ni Gilda na may malambot na ngiti, na inihayag ang kanyang kaibig-ibig na mga dimples. Napangiti si Sheila, at ang kanyang mukha ay naiilawan habang siya ay nagsabi, ang tamang pagdiriwang ay nasa pagkakasunod-sunod ngayon na ang isang Supreme Paragon na si Severin, lahat tayo ay mga Royal Paragon, at isang antas ng 2 Paragon ni Celine. Oo, karapat-dapat tayo dito, sabi ni Sofia,
Ang kanyang mga mata ay kumislap habang naalala niya ang kanilang mga araw sa sekta ng Sky Blue at ang sekta ng Grande Uno. Ang pag-iisip ng mga barbecue ni Severin ay nagpadala ng isang nakakagulat na aroma na kumikislap sa kanyang isip, na pinukaw ang kanyang gana at ginagawa siyang natatakam. Mula nang dumating sila sa sagradong lupain ng Grande Uno, nadama nila ang lahat ng pressure na masigasig na magsanay, lalo na sa mga tuntunin ng paghahanda para sa paparating na pakikipaglaban sa digmaan kasama ang primordial na sagradong lupain. Si Sofia at ang iba pa ay hindi nagpapasaya sa gayong kasiyahan sa edad. Nang makita ang kanilang kaguluhan, mabilis na tumango si Severin. Ginamit niya ang kanyang token upang humiling para sa mga panlabas na sekta na matatanda na magpadala ng mga materyales sa Enchanted Peak. Tiniyak din niyang makipag-ugnay kay Woolrich at ang mahusay na mga matatanda. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga alagad ay naghatid ng iba't ibang mga sangkap, at isinama ni Severin ang kanyang mga asawa pabalik sa Enchanted Peak. Hindi nagtagal, sina Woolrich, Felipe, Daniela, at marami pang iba na hindi nila nakita ng ilang buwan ay dumating. Habang bumagsak ang gabi, pinuno ng tawa at kwentuhan ang hangin sa paligid ng maliwanag na apoy. Nang lumabas ang liwanag at na-filter ang sikat ng araw sa mga ulap sa susunod na umaga, tumayo si Severin sa harap ng isang salamin na tanso na may isang rosy na kutis. Si Diane ay nagpatuloy upang ayusin ang mga damit ni Severin ng malumanay, na ang kanyang mga aksyon ay inihalin tulad sa isang lakas ng pag-aalaga na muling binuhay ang mga puno ng lupa at nagpapasigla sa mga puno. Samantala, si Sheila at ang iba pang mga kababaihan ay abala sa paghahanda ng agahan at ilang mainit na tubig. Matapos ang pag-freshening at magbihis, nagtipon ang pamilya para sa agahan. Nakuha ni Severin ang ilang mga bote ng porselana mula sa kanyang storage ring at inilagay ito sa mesa. Ang mga ika-8 na grade na tableta ay dapat na sapat para maabot niyo ang antas ng siyam na Royal Paragon, aniya. Pagkatapos, ang kanyang tono ay lumipat at lumago ng mas solemn na. Ngayon na ang primordial na sagradong lupain ay nakikipag-ugnay sa mga demonyo upang matarget ang sagradong lupain ng Grande Uno, walang alinlangan akong magiging pangunahing layunin dahil sa aking katayuan bilang isang Supreme Paragon. Hindi ko magagawa ang mga ito kung hindi ako umakyat sa kawalang kamatayan. Ang kanyang kamakailan lamang na tagumpay sa Supreme Paragon ay pinayagan si Severin na masigasig na maramdaman ang malawak na gulo sa pagitan ng kanyang sarili at ni Daryl, ang semi-immortal. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga banal na armas na proteksyon at maging ang mga walang kamatayang armas tulad ng Green Emperor Tower, si Severin ay nanatiling labis na natatakot sa mga kakayahan ni Daryl. Kung hindi niya mabibigo na sakupin ang pagkakataon at umakyat sa immortalidad bago gawin ni Daryl, ang sagradong lupain ng Grande Uno ay masisira sa isang instant. Para sa kapakanan ng kanyang sarili at sa hinaharap ng kanyang pamilya, nalutas ni Severin na hindi madala ng kanyang mga nagawa. Nang malaman ni Diane at ng iba pang mga batang babae na si Severin ay pupunta sa pag-iisa, ang ilaw sa kanilang mga mata ay lumabo sandali, ngunit sa kalaunan ay tinanggal nila ang kanilang pagkabigo at pinalakas siya. Magagawa mo ito, mahal. Alam namin na kaya mo. Sina Diane, Gilda, Sofia, at Sheila ay lahat na matalinong kababaihan. Sa mga makapangyarihang kaaway na nakagugulo sa labas, alam nila na hindi kayang mag-indulge ni Severin sa ginhawa at kasiyahan. Sa kabila ng pagiging isang Supreme Paragon, hindi pa rin siya magiging higit pa sa isang bahagyang menor de edad na abala sa mga mata ng isang semi-immortal tulad ni Daryl. Ang mga balintataw ni Severin ay kuminang sa isang hindi pa naganap na paglutas nang makita niya kung gaano katindi ang kanyang mga asawa. Huwag kayong mag-alala, ngayon na ako ay isang Supreme Paragon, at ang kailangan ko lang ay ilang taon ng masigasig na kasanayan sa tore ng Green Emperor upang maging isang walang kamatayan. Si Severin pagkatapos ay mabilis na bumangon sa kanyang mga paa at lumitaw pabalik sa tore ng Green Emperor. Ang pag-agaw ng mabilis na pag-ubos ng kapangyarihan sa nakapaligid na espasyo, huminga ng malalim si Severin at agad na ipinagpalagay ang isang posisyon na naka-cross-legged. Pagkatapos ay kinuha niya ang peel ng Destiny Creation na ipinagkaloob sa kanya ni Adrian noong isang araw. Sa sandaling nakuha ang berdeng tableta, naglabas ito ng isang malakas na halimuyak na panggagamot na napapalibutan ng hindi mabilang na panuntunan ng swerte.
Ang isang masaganang sigla ay naimbento dito, at ang paglanghap lamang ng aroma nito ay sapat na upang mapalakas si Severin. Si Severin na naka-channel ng kanyang banal na pandama at sinuri ang tableta sa malapit, sinusuri ito mula sa bawat anggulo. Naramdaman niya na ang panuntunan ng swerte sa loob ng tableta ay labis na malalim. Tiyak na ito ay isang 9 na grado ng pil. Kailangan kong gumawa ng maingat na pananaliksik pagkatapos ng pagpino ng naturang tableta. Sa kabila ng pagiging isang 8 grade na high rank na alchemist pati na rin ang pagkakaroon ng kadalubhasaan ng dating sekta ng Grundy 1, ang 9 na grado sa alchemy ay nanatiling hindi niya maabot. Ang mga alchemist ng antas na iyon ay napakabihirang sa Blue Realm, at ang kasanayan ng mga ganitong kakayahan ay nangangailangan ng maraming yugto. Ang paggamit ng mga patakaran ng langit at lupa upang gabayan ang mga kasanayan sa paggawa ng isa, na ipinapadala ang mga ito sa mga tableta ng pinakamataas na kalidad, at sa wakas ay naging isang master ng alchemist. Bagaman si Severin ay isang supreme paragon na nagtataglay ng 3,000 mga embers ng batas sa loob ng kanyang panloob na mundo, kailangan pa rin niyang gumawa ng isang malalim at wastong pag-unawa kung nais niyang gamitin ang mga batas na iyon sa alchemy. Habang pinipigilan niya ang pag-aalsa ng mga saloobin sa kanyang isip, natamo si Severin sa mga pamamaraan ng alchemical na nakaimbed sa loob ng tableta ng paglikha ng kapalaran. Lumipas ang mga araw, at sa lalong madaling panahon kalahati ng 1 buwan ang lumipas. Si Severin, na nalubog pa rin sa kanyang paliwanag, sa wakas ay binuksan ang kanyang mga mata bilang isang may masayang ekspresyon na kumalat sa kanyang mukha. Matapos ang higit sa kalahati ng 1 buwan ng pananaliksik, sa wakas ay nakakuha siya ng ilang pananaw sa pagpino ng mga tableta na pang-9 na grade. Itinaas niya ang kanyang kamay at inalis ito ng marahan upang ipatawag ang heavenly furnace mula sa kanyang storage ring. Nakuha rin niya ang maraming mahalagang sangkap tulad ng 9 na grade na lilang ginseng, 10 millennia-old spiritual liquid, at ang bianca grass. Habang umuungol sa buhay ang kaldero ng alchemy, maingat na inilagay ni Severin ang mga kayamanan dito. Ang mga halamang pang-9 na grade na nakabrimmed sa mga patakaran ng langit at lupa at ang kakanyahan ng immortalidad ay kumikinang ng napakatalino sa loob ng nagniningas na kaldero, na parang hindi naapektuhan ng init. Matapos mapansin ang kakatwang iyon, binuksan ni Severin ang kanyang bibig ng bahagya at hininga ang Lotus Wildfire. Nilalayo niyang gamitin ang espesyal na pamamaraan na iyon bilang mapagkukunan ng init na kung saan ay pinuhin niya ang mga tableta. Pagkalipas ng 2 araw, pinunasan ni Severin ang mainit na pawis mula sa kanyang noo at sumulyap sa bianca grass na may likido sa pulang mainit na kaldero. Isang hininga ang nakatakas sa kanyang labi. Ang 9 na grade na halamang gamot ay napatunayan ang halaga nito bilang isang kayamanan na nakapaloob sa mga patakaran ng langit at lupa. Kahit na ang isang kayamanan tulad ng Heavenly Furnace ay kinakailangan ng 2 buong araw ng crafting upang maabot ang unang hakbang ng tableta. Matapos ang mabilis na pag-ubos ng 2 tableta upang maibalik ang mana sa kanyang katawan, ipinagkaloob ni Severin ang kanyang banal na pandama sa kaldero ng mahigpit. Pinakilos niya ang mana sa loob niya at sinimulang paikutin ang panuntunan ng swerte mula sa kanyang panloob na mundo. Sa paglusot sa Supreme Paragon, 3,000 mga patakaran ang umiral sa loob ng panloob na mundo ni Severin, at ang pamamahala ng swerte ay natural sa kanila. Ang panuntunan ng swerte ay namamahala sa sigla, na nagtataglay ng enerhiya upang mabago ang pagkabulok sa makahimalang enerhiya. Tulad ng inaasahan, ang malaking halaga ng panuntunan ng swerte ay pumasok at unti-unting pinagsama sa espiritual na likido sa loob ng kaldero. Ang isang malinaw na pagbabago ay nagsimulang sumailalim sa loob ng nagniningas na kaldero. Hindi nagtagal, hindi mabilang na mga mystical lights ang bumaba tulad ng pagbaril ng mga bituin, ang kanilang nakasisilaw na katalinuhan na halos maabot ang kalangitan. Ang pagsasanib ng espiritual na likido at mga batas ay naglabas ng isang malakas na aura mula sa kaldero. Ang kaguluhan ay hindi nababagabag sa mukha ni Severin habang ginamit niya ang kanyang banal na pandama upang maeskan ang aura na iyon. Ang mga oras ay naging mga araw, at ang mga araw ay naging linggo. Di nagtagal ang 1 pang kalahating buwan ay lumipas. Sa puntong iyon, ang buong katawan ni Severin ay natatakpan sa isang layer ng likidong tulad ng espiritual na hamog.
Habang itinuturo niya ang kanyang banal na pandama sa mainit na kaldero na nakapaloob sa espiritual na hamog, napansin niya ang pil sa wakas na bumubuo. Sa pamamagitan ng isang pagtaas ng kanyang kamay, agad niyang iginuhit ang karamihan sa espiritual na enerhiya sa yungib. Ang alchemy furnace pagkatapos ay naging isang walang hanggan na itim na butas na kumakain ng papasok na espiritual na enerhiya. Kasabay nito, ang isang mababang hum ay maaaring marinig na nagmula sa loob. Sa isang sandali lamang, ang mabigat na takip sa kaldero ay itinaas ng isang marahas na puwersa, at maraming mga tableta ang lumitaw sa harap niya. Habang ang mga tableta ay nakalaan at nabuo, ang kulay ng labas ng mundo ay biglang nagbago, na may kulog at kidlat na pumutok na parang ipinanganak mula sa puot ng langit. Nang makita kung ano ang nangyari, naabot ni Severin at kinuha ang ilang mga tableta bago lumabas ng tore ng Green Emperor. Sa sandaling lumitaw siya sa labas ng mundo, ang mga tableta ay lumipad mula sa kanyang kamay patungo sa madilim na ulap sa kalangitan. Ang makapal na itim na ulap ay agad na sumabog sa kulog at kidlat, na tila hinimok ng kanyang mga aksyon. Ang makapal na mga bolts ng kidlat ay tumama, na parang mapupuksa ang mga tableta. Ang bingi ng kulog ay nagbagsak ng marami sa mga nagsasanay kasama ang Green Emperor Tower. Maging ito ang mga alagad ng sekta o ang mga matatanda ng Supreme Paragon, lahat ay nababagabag sa paningin ng pagdurusa. Paano siya nagdudulot ng maraming pagdurusa? Tingnan, may napansin ba kayo ng mga tableta na sumasailalim sa pagdurusa sa mga ulap? Malakas ang amoy. Nagtataka ako kung anong uri ng mga tableta na pinamamahalaan niya. Kabaligtaran sa mga alagad na nagbigkas ng hindi alam ang tungkol sa kung ano ang nangyayari, pinalawak ng mga mata ni Heath ang kanyang pagiging hindi kapanipaniwala. Bilang isang pangsyam na Grade Master Alchemist, maaari niyang agad na makilala na ang tableta na sumasailalim sa pagdurusa ay na isang ikasyam na grade na pil. Kabanata 2710. Siya ay naging isang 8 grade na high rank na alchemist isang buwan na ang nakalipas, at ngayon ay may kakayahang gumawa ng mga pills na pangsyam na grado. Sinabi ni Heath na nagulat sa sandaling nakuha niya ang kanyang pag-iingat. Kapag si Severin ay naging isang 8 grade na alchemist, tinansya ni Heath na si Severin ay magkakaroon ng talento upang maging isang pangsyam na grade na alchemist ng mas mababa sa 10 o higit pang mga taon, hindi sa haba ng halos kalahating buwan. At si Severin ay umusad sa ngayon sa landas ng alchemy na hindi mapigilan ni Heath ang sarili mula sa pakiramdam na namangha sa pamamagitan nito. Para sa talaan, mayroon lamang 3 pangsyam na Grade Master Alchemist sa buong Blue Realm, at si Severin ay nangyari na isa sa kanila. Tulad ng para sa 8 grade na Alchemist, mayroong humigit kumulang 20 o 30 individual na nagmumula sa lahat ng mga pangunahing sagradong lupain, mga piling pamilya ng East Plain, at iba pang kilalang puwersa. Iyon ay sinabi, kahit na isang 8 grade na alchemist ay ginagawa na sobrang mataas na pagsasaalang-alang ng marami sa mga pangunahing paksyon. Ang kanilang katayuan ay kahit na nakikipagkompetensya sa mga pinuno ng sekta. Malapit na imposible para sa mga ordinaryong practitioner na makamit ang ranggo ng isang 8 grade na alchemist nang hindi una na nagkakuha sa mga pambihirang pagkakataon o pagkakaroon ng talento ng stellar. Ang pagpunta mula sa antas ng 8 hanggang sa antas ng 9 ay mas mahirap. Si Heath mismo ay natigil sa kanyang antas sa loob ng mga dekada bago sa wakas ay nakakakuha ng pagkakataon na pumunta ng higit pa sa sandaling lumitaw ang pagkakataon. Nahiya siya sa pag-iisip ng mahihirap na talento ni Severin matapos makita kung paano matagumpay na pinino ni Severin ang mga tableta na pangsyam na grade sa mas mababa sa isang buwan. Tumingin si Heath sa pagdurusa ng kulog sa kalangitan at nagsuot ng isang ngiti ng ngiti. Hulaan ko na na-underestimate ang kanyang alchemical power. Saan man, sina Reinhold at Wallet ay pareho lamang na natigilan. Ang dating, na nasa pag-iisa sa 9 na palapag ng Green Emperor Tower, ay nadama ang mga kaguluhan sa labas ng mundo at biglang binuksan ang kanyang mga mata upang mapalawak ang kanyang banal na pandama. Nang napagtanto niya na si Severin ay ang nakapaloob sa pagdurusa na iyon, natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi makatingin sa malayo, lalo na nang napansin niya ang ilang mga tableta na tila may sinabi sa pagdurusa. 9th grade na mga tableta. Maaari lamang siyang magtaka sa pambihirang talento ni Severin,
lalo na matapos na sumasalamin sa kamakailang tagumpay ni Severin sa kanilang ekspedisyon sa Delhi at North Sea. Sa isang lugar na hindi masyadong malayo, itinaas ni Wallet ang kanyang ulo ng bigla at sinabi, siya ay isang freak ng kalikasan. Kahit na si Wallet ay walang kaalaman sa alchemy at dalubhasa sa halip sa swordsmanship, gayunpaman ay nakilala niya ang kamangha-manghang talento ni Severin. Ang pag-iisip na si Severin ay isang swordsmanship prodigy na ginawa ni Wallet na nagtataka. Maaari ba siyang maging muling pagkakatawang tao ng isang walang kamatayang powerhouse? Ang posibilidad na iyon ay ang tanging lohikal na paliwanag kung bakit maaaring maging talento si Severin sa napakaraming prodigy. Sa pangkalahatan, ang mga normal na prodigy ay magiging talento lamang sa isang partikular na aspeto, gayunpaman si Severin ay mayroong lahat na gumawa sa kanya ng pinakatanyag ng pagiging perpekto, isang chaotic konstitusyon, mahusay na kakayahan ng swordsmanship, at kasanayan sa alchemy. Sa sandaling iyon, si Severin ay nanatiling walang kamalayan sa mga talakayan sa kanyang mga kapwa-miyembro ng sekta tungkol sa mga pagdurusa na hinihimok ng kanyang mga tableta. Ang insidente ay nagpadala ng mga alon sa buong sekta tulad ng isang malaking bato na itinapon sa isang mahinahon na lawa. Tulad ng narinig ng maraming kulog na sumabog, ang halimuyak ng tableta ay tumindi at siyam na mga linya ng ethereal ay unti-unting nabuo sa kanila. Nang natapos na ang pagdurusa, ang mga tableta ay sumabog na may isang nagliliwanag na ilaw, na nagdadala ng imprint ng mga marilag na batas sa kanilang ibabaw na parang ginawa ng mismong mga kamay ng kalikasan mismo. Ang mukha ni Severin ay nadulas ng tuwa nang masaksihan niya ang paningin na ito. Hawak niya ang ilan sa mga tableta na nakatiis lamang sa pagdurusa at naramdaman kung gaano kalakas ang kanilang aura na kahawig ng mga tableta ng paglikha ng kapalaran na ibinigay sa kanya ng kanyang Panginoon, si Adrian. Sa pamamagitan ng isang matagumpay na pagtawa, sinabi ni Severin, tapos na. Si Severin sa wakas ay naging isang pangsyam na Grade Master Alchemist.